Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibigay po natin ang karapat-dapat at papuri sa ating Diyos na dakila. Amen. Let us pray. Our Heavenly Father, we praise you. We honor you, Lord God, this morning. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Tunay ka mga mabuti sa aming mga buhay, Lord. Nasa kundi, kasama mo, ang pag-ibig mo at ang pagyamangan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Panginoon, kundi mo po ng Espiritu ang iwan na ito, Panginoon, na kami umaawit ng papuri sa iyo. Naway ang aming pagsimula ay maging perisay na handog upang ang inyong mga anak, Panginoon, ay magpinigil na parang araw sa kaharian ng aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Our call to worship is taken from Psalms 29 verses 1 and 2. Give unto the Lord, O you mighty ones. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. And this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Glory for our Jesus.
worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you.
deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Maraming salamat dapat sa lahat. Inaalay namin ang mga worthy of it all. Sa inyong pangalan, O Panginoon. Ayan mo ang aming pagpupuri. Maging pang pamamong isenso at sulit. Araw at gabi, O Lord. Pinupuri ka namin. Marami, O Lord. Hallelujah, we worship you, Lord. We glorify you, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. And to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the Let us pray, Father, we praise you and we honor you, Lord. Tunay nga po, O Diyos, karapat-dapat kayong purihin, karapat-dapat kayong sambahin. Kayo lamang po, O Diyos, ang dapat na itaas sa aming buhay. Sa umagang ito, Panginoon, tanggapin ninyo ang mga papuri, mga panalangin, mga pagsamo na inyong mga anak, O Diyos. Namamagitan kami, O Diyos, para sa aming bayan, Panginoon. Kayo po ang maghago mula sa kahirapan, maghago, O Diyos, mula sa korupsyon, maghago, Panginoon, kawaan niyo po kami bago ilan kami bayan, Panginoon. Libre namin, Panginoon, ang pagharian niyo ang Taiwan, na ang iyong salita ay maipangaral sa dako na ito. Ang mga gawain ay patuloy kong lumago, Panginoon. Dalangin namin sa umaga ito sa aming pagtitipon. Patuloy kang mangusap. Tago niyo sa krus ng Kalbaryo ang iyong lingkod. Ang salita mo ay maipangaral ng malinaw. Ang Panginoong Jesus ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu ang siyang mangusap. At kayo, Ama, ang mag-glorify o God. Maingat po namin ibabalik sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Our scripture reading for today is taken from Matthew chapter 13, verses 24 to 30, the parable of the wheat and weeds. Here is another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted good seed in his field. But at night, as the workers slept, his enemy came and planted weeds among the wheat, then he slipped away. When the crop began to grow and produce grain, the weeds also grew. The farmer's workers went to him and said, "Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from?" "An enemy has done this," the farmer exclaimed. "Should we pull out the weeds?" they asked. "No," he replied. "You'll uproot the wheat if you do."
Let both grow together until the harvest. Then I will tell the harvesters to sort up the weeds, tie them into bundles, and burn them, and to put the wheat in the barns." Thanks to God. Good morning po. Praise God sa ulan. Sa mga nakaligo ng pangalawang beses. Nagpapatuloy po tayo sa series ng Parables of Jesus. Tayo po ay naroon sa the wheat and weeds. No? Yung magandang tanim at masamang tanim. May mga pagkakataon siguro na nakaririnig kayo, o akala mo ba Christian yan, bakit gano'n? Or sa Pilipinas, hindi pa lang kung narinig nyo na yung sabi nila na kung Christian country ang Pilipinas, bakit sa Southeast Asia na tayo lamang ang quote-unquote na Christian country, tayo ang kasama sa top 3 na most corrupt na bayan. At marami pang ibang katanungan patungkol doon. Di ko alam kung masasagot ito ng ating pag-uusapan ngayong umaga nito. Pero lagi natin tatandaan na hindi lahat ng tinatawag ng Panginoon ay sa Panginoon. So ito, minsan pa, ito yung parable of the weeds, sinabi ng Panginoong Jesus yung kaharian ng Panginoon. No? Na si Jesus Christ, yung kanyang pagtuturo, palagian ay patungkol sa kaharian at paghahari ng Diyos, yung Kingdom of God. Yung Kingdom of God na yun, mahirap siyang i-grasp, mahirap siyang hawakan. Noong panahon na yun, hindi ho malinaw ang kingdom sa panahon na si Jesus Christ ay nasa Israel. Hindi katulad nung panahon ni David. Nung panahon ni David, iisa lang yung hari, si David. No? United yung kingdom. Nung panahon na ni Jesus, though may hari ang Israel na tinatawag, hindi talaga sila yung katulad nung kay David na absolute yung power. Ibig sabihin, wala sila yung talagang final decision. Bakit? Kasi under sila ng Roman Empire. No? Nasasakop sila ng Roman Empire. So, itinuturo ni Jesus Christ dito, patuloy, yung ano ba yung kaharian ng Diyos? Paano ba naghahari? Ano ba yung features ng paghahari ng Diyos? So, yung kingdom of heaven ay ganoon, no? Mahirap siyang i-grasp, kaya ang daming pamamaraan at ang daming parables na ginagamit ng Panginoon para ituro yung paghahari ng Diyos. Siguro sa atin, mahirap din i-grasp yung kaharian. No? Lalo ng mga Pilipino, mahirap maunawaan ng Pilipino ang term na kaharian. Dahil hindi naman tayo kingdom. Sa kingdom, ang nagmamay-ari ay ang hari. Sa kingdom, ang nagmamay-ari ay hari. So, yung, ewan ko kung makatandaan niyo pa yung, ano ata yan? 4th year sa social studies.
yung different kind ng government. Okay ba yan? Yung democracy, monarchy, di ba? Pagka sinabing monarchy, hari, no? At hari. Ngayon, though meron na yung mga existing monarchy sa Inglaterra, pero hindi sila ang naghahari. Di ba? Meron silang prime minister. Sa Southeast Asia, may na rin yung Thailand. Pero yung Thai, yung hari doon, hindi rin siya yung naghahari. Hindi sila yung namumuno. Meron silang either prime minister o presidente. No? May mga hari na ang Japan, merong emperor, di ba? Pero hindi siya talaga yung naghahari na katulad ng isang presidente. So, binibreak yung kanilang kapangyarihan. So, sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, iisa lang yung hari. Iisa lang ang hari, ang Panginoon. King of Kings. Doon sa kaharian na yun, ang lahat ng pinamamahalaan, nakadepende ang kanilang kabuhayan doon sa hari. Pangalawa, reflection ng kaharian yung hari. Kung ano yung hari, ganun ang kaharian. So yung Kingdom of Heaven, ito pong Kingdom of Heaven na ito na pinag-uusapan dito, ito yung habang nasa lupa pa tayo. Darating ang panahon na maghahari ang Panginoon. Hindi pa ngayon. There will come a time ng great harvest. Paghihiwalayin yung kambing at tupa, paghihiwalayin yung wheat and tares. So, sabi dito, habang merong isang nagtanim, no? Good seed ang itinanim. At habang natutulog ang lahat, yung enemy ay pumasok at nagtanim. Nagtanim siya ng hindi mabuti. At sabay kong lumago, sabay na tumubo yung wheat. No? At ganun din yung weeds. At nagtanong na yung servant, ano gagawin natin dito? Pareho. At ang sabi, parehong lumago, no? Parehong nasa plot. Parehong kumakain ng nutrition. O nutrition ng lupa. No? Kung maglalagay ng fertilizer yung farmer, makikinabang din yung damo. At ang suggestion ng iba, edi tanggalin natin, bunutin natin yung damo. Pero hindi pinayagan ng amo. Bakit? Kasi maaring mawala o matanggal o madamay yung mabuti na tinanim. So ito po yung synopsis niya. So Jesus, sorry. Ito po yung synopsis niya. No? Jesus tells the parable of a farmer who sowed good seed, but an enemy sowed seeds among the wheat. So parehong naglumago hanggang sa harvest. Yung ibang servant, gusto nilang bunutin yung damo, pero hindi pinayagan. Dahil pagka binunot, madadamay yung mabuti. And then later, Jesus explained, the field is the world, the good seed are the children of the kingdom, the weeds are the children of the evil one, and the harvest is the end of the age. Itong parable na ito, may tatlong bagay na itinuturo. Patience in the sense na lahat po siguro tayo pagka may nalaman na krimen o masamang bagay, maaaring katulad ng mga servant, gusto natin kaagad magkaroon ng justisya, ng justice, lahat. Dito sa parable na ito, yung justice na hinihingi, bunutin kaagad yung masamang nalitanin.
Pero sabi ni Jesus Christ, wag kasi madadamay ang mga mabuti. So, magkaroon ka ng patience. Pangalawa ay discernment. No? Hindi dahil mukhang wheat ay wheat na. O hindi dahil mukhang palay na. Baka damo lang. No? Ayun ay discernment. Ang discernment ay pagkakakilanlan at pagkakaalam ng pagkakaiba. At ito po ay mainam po na meron po tayo. Pagkakaalam at pagkakakilala. And then certainty of God's final judgment. Mayroong namang paghukom, kaya tayo bilang mananampalataya, ilalagak natin at pagkakatiwala sa Diyos ang mga pangyayari. So, baligo tayo, the good sin and the enemy's work. Lagi natin tatandaan, sa gawain ng Diyos, lagi po kontra ang kaaway. While everyone was sleeping, his enemy came and sowed sleep among the weak and went away. So, anong makikita natin dito? The kingdom begins with good sins. The enemy sows counterfeit wings. Pag tayo po ay nag-aral ng church history, so church history, makikita natin dyan yung different stages ng growth ng kingdom ng Panginoon. Noong pangunahan ng Panginoon at i-found ng Panginoon ang church na makikita natin sa book of Acts, sa Acts chapter 2, na ikanganak ang church. Walang kapangyarihang politika ang church, ang first church, ang first generation church, walang kapangyarihang politika. Bagkus sila ay ikinukulo, ang mga mananampalataya, sila ay pinagbabawalan, at kahit lumaki na sila doon sa Jerusalem, lumaki sila, makikita natin, kahit sa paglaki nila, sila pa rin ay inibit, ang isa sa mga deacon ay pinatay, at isa pa rin, sa yung isa pa rin kanilang apostles, si James ay pinatay din. Doon sa Book of Acts, makikita natin yung accounts ng early church. Wala silang kapangyarihan politikal, wala silang kayamanang malaki. Bagamat meron silang kakayanang mag-travel, may kakayanan silang umupa ng mga lugar, hindi ganun yung yaman nila, kundi laging sapat yung kanilang mga tinatawag na resources. So ano yung ibig sabihin natin dito? Ganito po nagsimula yung church. Ang church po ay lumago mula sa dugo ng mga martir. Pero dumating ang panahon, dumating yung 33 AD, 300 AD, namatay si Jesus Christ, 300 years after. Ang emperor ng Rome ay quote-unquote nakakita ng vision ng cross. Constantine. In-embrace niya yung faith ng Christianity. So mula noon, yung persecuted church, yung church na laging nag-i-struggle para sa kayamanan, nag-i-struggle para lumago, nag-i-struggle sa buhay, maraming mananampalataya nag-i-struggle. Pagkatapos mo noon, nung si Constantine ay maging Christian, dahil siya ay emperor, malaki yung kanyang kapangyarihan. Dumating yung panahon na kung saan, pag ikaw ngayon ay Christian, ikaw ngayon ay may kapangyarihan at may influence. So mula sa persecuted church, naging
very established church yan. So, maganda yan, di ba? Dahil ang emperor ang nagmamayari ng kanyang mga nasasakupan, nabibigyan ng magandang pwesto, lupa, ang mga simbahan, mga churches. Kaya makikita ko natin, in tradition, kunyari, kung sa lumang bayan, no? Sa Pilipinas, lumang bayan sa Pilipinas, kung nasaan ang munisipyo, naroon yung simbahan ng bayan. At naroon din yung marketplace, business, politics, religion, nakakaugnay. Babalik po tayo sa panahon ng 300 AD. At naging lucrative, no? Yung pagiging quote-unquote servant of God o minister. Noong panahon ng mga apostles ng Book of Acts, ang isang badge ng pagiging mangangaral ay persecution. Remember, nung pinersecute si Peter and John, pagkalabas nila sa kulungan, happy sila. Happy sila. Bakit sila happy? They were persecuted dahil sa pangalan ni Jesus Christ. No? So happy sila. Ngayon, iba na no? Tinanong mo yung what I call any religious organization, any Christian religious organization. No? Ngayon ay may tapang. Maliban lamang sa ibang parte, no? Siguro sa parte sa Iran, sa China, sa North Korea, sa ibang parte ng Africa, sa Southeast Asia, sa ilang part ng Indonesia, na kung saan meron pong mga recorded persecution. Na kung saan para ka makapagpatuloy ng pangangaral ay mailalagay mo ang sarili mo sa mapanganib na kalalagayan. Hindi ngayon nag-aaway ang mga religious leader. Kasi yun wala kang makukuha kundi persecution. Pero dahil siya ay established na, sa mga established, may kaaway doon. Any denomination, any Christian denomination, may politics. Any Christian denomination, kahit anong pangalanan ninyo, merong politics. Pero ibig ba sabihin yun, hindi totoo ang kaharian? Hindi yun. Sabi nito, the kingdom begins with good seed. The enemy sows counterfeit seeds. Meron laging counterfeit. So, the good seeds and the enemies work. Okay? Evil coexists with good in this age. At ito po yung isang kailangan maunawaan ng bawat mananampalataya. Evil will coexist sa ating kapanahunan hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon. No? Kaya huwag po kayong manalangin at pagkanyari, may nakita kayo, no? May nakita kayong siguro hindi tunay ito Lord, kunin mo na siya, hindi siya tunay. Hindi ko gano'n, no? Alam niyo, ganyan yung kaisipan ng Ganon yung kaisipan noong mga servant, di ba? Bunutin na natin. Lord, bunutin na natin. Okay? At ang sabi na bakit? Dahil merong harvest time. So, evil will coexist with good in this age. So, Jesus prays not for removal from the world, but protection from evil. Ang sabi ng Lord, protect them from the evil one. Ano ang ibig sabihin nun? Mga kapatid, magko-coexist tayo with the evil one. Pero that doesn't mean na, Lord,
pwede ba, dali mo na ako dyan sa langit, pero parang walang ganun eh. Most of the time, ang panalangin ay, Lord, kunin mo na lahat siya. Di ba, no? Panalangin na lang niya, no? Ni Carl David, no? Ganun na lang. Pero hindi ganun ang Lord eh. Hindi ganun yung kaharian ng kaharian ng Lord. Merong judgment. Sabi ni Peter, sa 1 Peter 5 verse 8, be alert, the enemy goes like a roaring lion. Be alert. Gusto nating mawala na kagad, bakit gusto nating sitting pretty tayo eh, comfortable. Pero minsan, pagka alam mong may enemy, alert ka. Kung meron kang alam na competition, mas mataas ang iyong preparation. Di ba? O, sa mga naglalaro, whether kayo naglalaro ng chess, o naglalaro ng basketball, o volleyball, pag alam mo na yung may dating yung magiging competition mo, magpe-prepare ka. Handa ka. Pero kung alam mo na, ay, sisiw lang yun. Anong gagawin mo? Petik-petiks lang, di ba? Pero kung alam mo na nasa gitna ka ng labanan, nagiging aware ka, nagiging discerning ka. Ano ba? False apostles masquerade as servants of righteousness. Ang enemy nga nagtatangka na magmukhang liwanag. No? At ganoon din yung kanyang mga followers. So, false apostles masquerade as servants of righteousness. Kaya most of the time, ang pinakamadali para magka-masquerade ng servant of righteousness is to change your appearance. Diba? To change your appearance para magmukhang righteous. Mas madali kasing mabago yung appearance eh. Diba? Para magmukhang banal. Halimbawa, sabihin natin, hindi ka makapasok din kung hindi ka nakaputi. Diba? Naka-slacks, diba? Ang parang na niya, matino eh. Madali ka eh, madali, diba? Ang madali mabago yung physical appearance. Pero, yung panloob, doon laging nagkakaroon ng labanan. So, ang sabi dito, God shows what is true, the adversary discovers what is false. Punong-puno ng false ang mundo, akala lang. Kaya kung po tayo na-stumble, kunyari, meron tayong nakita na gano'n. And then, wag din mo nating maging dahilan na, ay, meron namang gano'n doon sa ano na yun, sa church na yun. Therefore, hindi siya totoo. Ang sabi ni Jesus Christ, within, meron, nag-i-scatter ang enemy ng false. Kaya nga po, false narrative yung sasabihin mo, oh, may nangyaring ganito dito sa church na yan. Therefore, that is already false. Halimbawa, merong false teacher dyan sa church na yan. O, merong abusado dyan sa church na yan. Therefore, the church itself is false. Noong panahon ng mga apostles, doon sa pagsulat ni Apostle Paul sa 1 Corinthians and 2 Corinthians, ang ina-address ni Paul ay yung corruption within the church. Di ba? Sa Corinthians. So, pwede siyang mag-exist. At winawarning na ni Paul yung mga taga-Corinto. O, di ba, ako yung nagtanim sa inyo. No? Bakit ngayon sumusunod ka kayo sa ibang natuturo? Kasi may mga punta na natuturo. Mahusay magsalita. At therefore sila ay nasway. So, nangyayari ba ito? Nangyayari. Noon pa man, alam na ni Jesus Christ magkakaroon ng Islam. The servant's question. Ano yung tanong ng servant? The honor servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field?
Where then did the weeds come from? Saan galing yun? An enemy did this, he replied. The servant asked, do you want us to go and pull them up? Gusto mo bang tanggalin na namin kagad? No? Gusto ba ninyo na mawala kagad? Alisin kagad sa kaharian ng Diyos? Ano ang sabi ng Master? No. Lest wheat be uprooted. Halimbawa yan, paano kung sa isang jeep, no? Sa isang jeep. Ang mga nakasakay ay mga anak ng Diyos, matutuwid. Pero yung driver, hindi! Ang gagawin na lang natin, i-curse mo ba? O basta, hindi di ba? Hintayin po natin makapara. Hintayin natin makahinto. Hintayin natin yung tinatawag na harvest. Do you want us to go full them up? O paano natin masasabi yun? Para nila sinasabi, Lord, gusto mo ba bunutin na natin? Ibig sabihin, pagka binunot mo, ginajudge mo na siya ay false. Pinuhusgahan mo na siya ay dapat mawala. Pero ang sabi doon sa Romans 14 verse 4, who are you to judge another? Sa ngayon, sa panahon ng social media, kung kayo po ay very avid na fans ng mga iba-ibang mga vlogger, content creator, kahit mga Christian, no? Medyo magkahanti kayo ng discernment dahil minsan para tumaas yung kanilang view, maglalagay yan ng mga controversial issue upang masway at upang magkaroon ka ng tinatawag na pagkinig sa kanilang views. Okay? At di mo namamalayan, yung judgment na ginagawa nila, nagiging judgment na rin. Nagiging judgmental ka rin. Meron dyan yung, halimbawa, ito, no? Ito live stream na ito. At nagkamali ako ng isang paragraph, i-clip yan, tapos palalakihin. Di ba? I-splice yung video. Ngayon ang mangyayari niyan, so palalakihin yun, and then gagawa ng commentary, pero siyempre hindi naman mangyayari sa akin yun. Mangyayari yan doon sa malalaki at sikat. Di ba? Oo, kaya mahirap lumaki, magiging controversial. Ngayon, yung maliit na yun, palalakihin yun, and therefore ikaw, dahil sinusundan mo yung content creator na yun, yung kanyang pag-iisip, hindi mo alam na i-influensyan ka. Pero tayo po, bilang mananampalataya, di tayo tinawag para husgahan yung servant ng Lord. Yung servant na yun. Alam nyo kasi ganito po yan eh. Halimbawa, may mga international, usually ang target ng mga yan, yung mga international preacher. Kasi may mga big follower yun. Pagka in-splice mo yung video na yun, mas malamang yung mga follower na yun, either magalit sa iyo o matuwa, yung, no? Ang mangyayari nun, tataas yung kanilang rating, no? Tataas yung kanilang views. Kikita sila doon. Okay. Tutungtungan nila yung quote-and-quote pagkakamali ng kita. Here is judging na yan. Diba? So ano yung nangyayari doon? Ano yung nangyayari doon? Mga kapatid, lagi natin tatandaan, pagkat isang ministro, pastor, yan ay naghahanda ng ituturo. Hindi siya naghahanda para doon sa karamihan na manunood sa kanya. Sila'y naghahanda para doon sa uupo at makikinig. Doon sa kongregasyon na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos.
Kaya meron niyang pag-uusap, o biro, o ano man, na sila ng kongregasyon ang nagkakaunawaan. Ang tawag doon yung konteksto ng pagsusunod. So, ano gagawin natin? Let us ask God for wisdom. Lord, ano ba ito? No? Paano ba ito nangyayari? No? Let us ask God for wisdom. Sabi nito, human judgment is limited. No? Human judgment is limited. God's timing is perfect. Laging limitado yung ating kaalaman. Hindi natin alam yung buong kwento. Human judgment is limited. God's timing will always be perfect. Bakit? Kasi God makes everything beautiful in His time. Ang Diyos ang nag-aayos ng lahat ng mga panahon. God makes everything beautiful in His time. Maaaring ang isip natin, tanggalin na natin sila. God's timing. Dahil tahimik ngayon, hindi na magagamit ng Diyos sa kinabukasan. Natatandaan niya si Joseph of Arimathea. Sino si Joseph of Arimathea? Noong ang Panginoong Yesus ay mamatay doon sa krus ng Calvary, naghanap ng lugar na mapaglilibigan. Okay? So, sino sa mga alagad niya ang nakapaghanap? Wala. Maliban doon sa Pariseo na tahimik, quote-unquote, secret disciple. Di ba? Tahimik. Walang imik. Pero nung panahon na may pangangailangan, doon siya nagtingay. Kaya mahirap tayo mag-judge. Dahil hindi natin alam yung process na ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya huwag ka agad husgahan. Huwag ka agad ipuli. Amen? Dahil hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa bawat isa. Amen. Yung detalyadong plano, wala tayo rin. Ang Diyos, nalalaman niyo. May mga pagkakataon na pinagaganda pa lang ng Diyos yung testimony. Parang si Mark. Kilala niyo si Mark? Si Mark, hindi si Mark na pumunta sa Europe. Mark. Si Mark, nag-away si Barnabas at si Paul dahil kay Mark. Di ba? Nag-away sila. Nasa mission sila, doon sila nag-away. Bakit si Mark kasi nang bitin? Nag-ghosting. Di ba? Hindi dumating. Anong judgment ng karamihan? Itong si Mark hindi maaasahan. Okay? Pero dumating ang panahon, nakulong si Paul. At sino ang isa sa mga tumulong sa kanya? Si Mark. Si Mark na sinabi ni Paul, nang-iiwan yan Huwag natin isama, nang-iiwan yan. Kasi sa panahon na yan, si Mark, siya yung isa sa pinakabata. Therefore, hindi pa siya matured. Nang-iwan siya. Iniwan niya sila Paul at Barnabas. Kaya ayaw siya isama ni Paul. No? Kahit sa Apostle Paul, nagkamali doon. Pero dumating ang panahon, yung ayaw niyang isama, yun ang sumama sa kanya nung siya ay nasa kagipitan. Nakuha mo natin, kaya ang hirap mag-judge. Hindi natin ma-judge ang isang individual
sa kalalagayan niya ngayon dahil hindi natin alam ang kanyang kinabukasan. Amen. Okay. The patience of the master. Sabi ko, no, he answered, because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first, collect the weeds and tie them in bundles to be burned, then gather the wheat and bring it into my barn. May panahon na paghihiwalayin ng Diyos yung damo at yung trigo. So both wheat and weeds grow together until harvest. Hanggang kailan? Hanggang sa harvest. Kasi doon sa harvest time, iyon yung panahon ng judgment time. Ngayon, habang buhay pa, hindi pa ito yung judgment time. Bakit hindi natin alam eh? Kaya nga may nakapagsabi, huwag mo sabihin na si Hitler ay nasa impyerno. Dahil hindi mo alam yung last minute niya kung siya ay nag-resent. Di ba? Pwede ba yun? Eh, ginawa nga yun doon sa Cruz ng Calvario eh. Yung last minute, yung kriminal, tumanggap sa Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Kaya habang may buhay ito, habang may hininga pa yan, no? May pag-asa pa yan sa kalangitan. Amen. Wag po tayong mag-give up. Wag po natin sabihin na, oh, Lord, i-pull up na natin. No? Dahil ang master po natin, very patient. Sabi dito, God allows time for growth and repentance. Inaalaw ng Lord yung growth and repentance. Okay? Do not grow weary in doing good. Yes, may mga pagkakataon na parang gusto mo nang mag-give up, Lord. Tanim ako ng mabuting bagay dito para hindi ako umaani. Lord, don't give up. Lord, gawa ng mabuti para sa tao ito. Share out ng share. Don't give up. Kasi di natin alam eh. Dahil maaaring yung kanyang process at yung kanyang katigasan ay kapatid ng process ng Lord sa iyo. Dahil habang ikaw'y nananalangin, nababago ka. Gusto kasi natin sa panalangin, mabago yung tao. Pero lagi natin tatandaan, sa pananalangin, unang-una tayo ang binabago ng Diyos. Do not grow weary in doing good. Sabi nga sa 2 Peter 3 verse 9, God is patient, not wanting anyone to perish. Ano raw ang Panginoon? Napakahaba ng pasensya ng Lord. Ayaw niya may mapahamak na kung sino man. Ayaw niya. Kaya niyang puksain ang mga sundalo na umuli sa kanya. Kaya niya magpadala ng mga ahel. Pero naroon pa rin. Alam niyo doon sa krus ng Kalbaryo, may sundalo na nakita din na yung katotohanan eh. Ay, righteous to. No? So, hindi mo mali, mga kapatid. The Lord longs to be gracious. So, tayo po bilang mananampalataya, required sa atin na magkaroon ng patience. Patience is required, judgment is delayed, but certain. Certain po, magkakaroon ng pagharap sa Panginoon. Magkakaroon ng judgment. Magkakaroon ng tinatawag na harvest time. Hindi po tayo ang mag-harvest. Ang mag-harvest ay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Not us. Hindi po tayo ang executioner. So, tingnan mo natin, there will come a time yung tinatawag na final separation. Then he left the crowd and went into the house. His disciples came to him and said, "Explain to us the parable of the weeds in the field." He answered, "The one who sowed the good seed is the Son of Man.
The field is the world, and the good seed stands for the sons of the kingdom. The weeds are the sons of the evil one, and the enemy who sows them is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvesters are angels. No? Sino ang harvester? Hindi po tayo. Itong harvesting na to ay panahon na paghihiwalay. Hindi po tayo. Angels po. Hindi po tayo tinawag para doon sa paghihiwalay o pag-distinguish. Tinawag tayong maging patient. Tinawag tayong maglingkod. Tinawag tayong umibig. Tinawag tayong mag-share. Tinawag tayong manalangin. And that's our part. No? Verse 40. As the weeds are pulled out and burnt into the fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them into the fiery furnace. There will be weeping and gnashing of teeth. Verse 43. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He was years left on. Kailan magsa-shine? Doon sa kaharian ng ating Ama. Yun po yung final separation. Doon sa Matthew 13 verse 41, the Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom. Aalisin sa kingdom everything that causes sin and all who do evil. Sabi sa Revelations 14 verse 15 to 16. Then another angel came out of the temple and called in loud voice to him who was sitting on the cloud, "Take your sickle and reap, because the time to reap has come, for the harvest of the earth is ripe." So he who was seated on the cloud swung his sickle over the earth, and the earth was harvested. Magkakaroon ng harvest. Sino mag-harvest? Yung mga angels. Yun yung harvest time na paghihiwalayin ang mga damo at ang mga trigo. Ang sa Diyos at ang sa diablo. At harvest, angels separate weeds from wheat. Weeds are burned, wheat shines in the kingdom. So meron final separation. Wow. Kaya mga kapatid, yung hustisya ng Panginoon will prevail. God's justice will prevail. The righteous will be vindicated. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng righteousness. Mabibindicate po lahat. Maaring nagtatanong kayo, di ba maganda naman yung itinanim ko? Di ba maganda naman yung ginawa ko? Bakit nangyayari ito sa akin? Be patient, kapatid. Bakit po? Kasi you will reap a harvest. Huwag ka lang mapagod. Amen. Patuloy ka lang magtanim ng kabutihan. Amen. Kung hindi ka nag-shine ngayon, there will come a time that we will shine. The righteous will shine like stars forever. Talo mo pa ang megastar. Pagdating na yung panahon. The Son of Man will separate the sheep from the goats. Sabi dito, all the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as the shepherds separate the sheep from the goats. So yung gospel dito, Jesus is the sower of good seed. His cross secures the kingdom. Kingdom's growth despite opposition. Yes, there will be opposition. No? May mga damo. Pero that doesn't mean na hindi tayo na maguguling tayo. Kaya kung mga kapatid, ang tingin mo natin dito, ang sinasabi kasi ng Panginoon dito, now, remember, yung Panginoon, piniprepare niya yung kanyang mga alagay sa panahon na ito ng kanyang
na darating ang araw na siya ay aalis. May panahon na napakarami nila doon sa Jerusalem, sa isang city. Aabot sila, ayon sa estimate ng mga Bible scholars, aabot na sila sa more than 10,000. Una sila ay 120, 500 doon sa Ascension ni Jesus Christ. Tapos noong Pentecost, merong 3,000 na nasagdag sa kanila. And then every day, ay nagmumultiply sila. At sa panahon na yon, ang pinag-uusapan doon, no, ay yung patuloy na paglago ng church, no, ng kingdom. So ano ang pinag-uusapan natin doon? Panahon sila na pwede silang mag-aklas. Remember, nasa isang maliit lang sila na syudad, Jerusalem. Meron silang more than 10,000 people. Some of them are priests. No? Some of them ay dating Pharisees. Meron na silang influence. Pero alam niyo ang ginawa nila? Ginawa nila yung pinagagawa ng Panginoon. They scattered to share the gospel. At tayo po, ang ating part sa kapanamunan na ito ay ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Ibahagi ang kabutihan ng Diyos. A seed must die to produce many seeds. Si Jesus Christ ay namatay at siya yung good seeds na pinagmumulan natin. Christ will appear a second time to bring salvation, sa Hebrews 9:28. He rescued us from darkness and brought us into His kingdom. So, tingnan natin yung mga lessons na makikita natin dito. 3 lessons. God's kingdom grows amidst evil, but His judgment will separate the righteous from the wicked. Hindi dahil may masama, wala nang mabuti. Hindi dahil may masama, meron ka ng lisensya para hindi maging mabuti. Meron namang sila nga nag-iis na siya. Sila nga hindi lisensya ang masamang ginagawa ng iba para maging masama. Hindi lisensya ang kadiliman para hindi ka magliwanag. Patience is required now. Separation comes at the end. At His return, Christ will separate the true from the false. Maaaring meron ilan sa atin, nasasabi natin, ang hirap namang lumaban ng patas. Kung sino pa yung hindi lumalaban ng patas, nagiging milyonaryo, nagiging bilyonaryo. Kung sino pa yung sikat, di ba? Mga ganong klase. Pero hindi ibig sabihin yun susuko natin yung katwiran na pinagkaroon sa atin. Nawa makita ko natin. So ano kailangan natin? Let us be patient. Let us be patient. Let us be faithful. Let us trust God's final judgment. Iba ang pananampalataya, iba ang pagtitiwala. Ganito po yun. Yung faith makes us or enable us to believe greater things for God. That's faith. No? Ano naman yung trust? Ano yung pagtitiwala? Yung pagtitiwala ay ganito. Yung pagtitiwala, kahit wala ka na, nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit yung prayer mo, na pinag-pray mo, parang walang kasagutan, nagtitiwala ka sa kabutihan ng Diyos. Nakuha natin yung pagkakaiba. Minsan akala natin parehas yung pananampalataya at pagtitiwala. Yung pananampalataya, makikita natin yon. Yung pananampalataya at pagtitiwala, makikita natin yon kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ano sinabi nila? Pagtitiwala.
pag hindi kami iniligtas ng Panginoon, ano yung pananampalataya? Kaya kami iligtas ng Diyos sa apoy. Pero kung hindi kami ililigtas sa apoy, praise God pa rin. Yun po yung kaibahan ng pananampalataya. Kaya ng Diyos. At kung hindi ang tumubo ng Diyos, magtitiwala ako na maganda ang plano niya sa akin. Amen. So natin, let us be patient, let us be faithful, let us trust God's final blessing. Don't be discouraged by evil around us. Yes. There will always be evil around us. Bisa ka, beside us eh. Pero kung tignan yung katabon. Around us. Paglabas natin dito, there will be. Diba? There will be. Pag hindi yung dito, sinasabi ko. There will be, diba? There will be instances na gusto ng kaaway na i-snatch niya yung itinanim na word. Anong gagawin natin? Let us keep growing as wheat in God's will. Ang ginagawa sa atin ng Lord ay i-attach natin yung sarili natin sa Kanya. Let us be fruitful. Yes. Yung judgment, hindi natin part yun eh. Part yun ni God. So hindi yung part. Ang part natin is to be fruitful. Ang part natin is to plant seed. Diba? Sowing and reaping. That's our part. Ang part natin ay mag-share ng word, mag-share ng gospel. Ang part natin is to shine. Ayun ang gawin po natin, yung part natin. Anticipate the day when righteousness will shine forever. Hindi sa panahon natin ngayon, sa pagbabalik ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father, we praise you and we honor you. Panginoon, tunay nga po o Diyos na may mga pagkakataon na parang nais na namin mag-give up para sa pamumuhay na righteous. Kasi nakikita natin para ba yung mga kung sino pa ang unrighteous, sila pa yung umuunlad. So then again, Lord, we thank you, O God, Lord, na ang buhay namin ay hindi nakasalalay sa yaman ng sanlibutan. Amen. Nakasalalay ang buhay namin sa iyo, Panginoon. At nawa katulad po ng naisip ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, na kami po ay maging patient, maging faithful sa iyo, O Lord. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami patuloy na manalangin, patuloy na manampalataya, at patuloy na magtiwala sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus.